Sawa ka na ba sa tinolang manok pero ang gusto mo ay may sabaw na ulam? Kaya let's go! Samahan niyo ako sa pacham kong recipe. Mayroon nga ako ditong 5 tipak ng manok at kailangan ko nga yung pagkasyahin sa 5 taong kakain. Para magkasya ito sa amin ay kailangan ko nga itong sabawan pero sawa na nga kami sa tinola. Sakto nga din na may nakita ako na isang balot ng sotanghon dito nga sa may ibabaw. Sasabawan ko nga itong 5 tipak ng manok at gagawin ko siyang parang sotanghon soup. Gagamit lamang ako dito ng 2 piraso ng sibuyas, 4 na butil ng bawang at meron din pala ako ditong dahon ng sibuyas. Nagkataon lamang na meron ngang dahon dito kaya naman isasama ko na dahil nga matutuyot lamang ito dito sa bahay. Sinalang ko na itong kawali, naglagay lamang ako ng kaunting mantika at pagkatapos ay inilagay ko na nga rin itong bawang at pati na itong sibuyas. Medyo tinusta ko nga itong bawang dahil nga mas masarap kapag nga medyo malapit na siyang masunog. Magiging mas mabango yung ating sabaw kapag nga ganitong tusta na yung bawang. Nung tostado na, inilagay ko na nga pala itong ating 5 piraso ng tipak ng manok. Tapos hinalo ko lamang ng sandali para magyakapan na sila ng sibuyas at bawang. Sa pampalasa ay naglagay lamang ako dito ng kaunting paminta at kaunting magic sarap. Naglagay din pala ako dito ng patis para magkaroon ng alat. Hinayaan ko lamang ito dito sa apoy para maging ganyan nga yung itsura. Nung medyo nag-brown na nga yung kulay nitong ating mga manok ay naglagay na ako dito ng isang tabo ng tubig. Para maging mas masarap ay nagdagdag lamang ako dito ng isang Knorr cubes. Habang hinihintay na kumulo yung nakasalang ay hinanda ko na nga itong sotanghon na aking ilalaho. Iisang sotanghon nga ang available dito sa bahay at talagang nakukulangan nga ako. Gusto ko pa nga sanang magpabili sa tindahan ng isang balot pero sabi ni mama ay yung pansit bihon na nga lang daw ang aking isa. Yaw ko nga sana pero dahil masunuri naman akong anak ay kako ay sige yun na nga lang at parehas din naman ang lasa siguro noon. Saktong meron din nga pala kaming gulay dito sa rep na malapit na ngang mabulok. Sinahog ko na nga rin dito itong mga sari-saring gulay na pang pansit para nga mas maging masustansya itong ating ulam serye na pacham. Hinayaan ko lamang itong kumulo para mas madaling maluto itong aking mga bihon at sotanghon na inilagay. Nung ayos na ito nga mga repolyo ang kahulihan kong inilagay. Hinayaan ko lang ulit ito dito sa apoy at hinalo ng maluto ng bahagya itong ating mga gulay na repolyo. Nung all goods na ang lahat ay ito namang mga dahon ng sibuyas ang kahulihan kong inilagay. Sobrang dali nga lang niyang maluto kahit patayin mo na nga yung apoy pagkalagay mo ay okay na okay lamang. Pero kung wala nga kayong dahon ng sibuyas dyan sa inyo ay okay lang naman na wag nyo na ngang lagyan. Dahil mayroon nga lang talagang available dito sa bahay kaya naglagay ako at masasayang nga lang yun kung hindi ko nga gagamitin. Hindi ko nga akalain na magiging masarap nga ang lasa nitong aking niluto dahil nga eme-eme lang naman ang pagluluto ko nito. Perfect na perfect nga ito sa kagaya naming mahihilig sa sabaw at kapag nga malamig ang panahon. Kaya kung ako sa inyo, gayahin nyo to dahil walang eme, masarap talaga.